Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ang katutubong tulang dalit. Ikatlo, karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda mula dito sa ating talasalitaan. Unang bilang, ipinahayag, sinabi, inilantad, isinawika, isiniwalat o ipaalam. Ikalawa, makata, isang tao na sumusulat ng tula, malalim kung magsalita. Ikatlo, dalit o himno, isang awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat, karaniwang para sa Diyos sapagkat nagpapakita, nagpaparating o nagpapadama ng pagdakila at pagsamba. Ikaapat, matayog, higit sa karaniwan o iba, mataas at kagalang-galang, kilala dahil sa pagiging dakila. Ikalima, patimpalak, palakasan, paligsahan, kompetisyon, pormal na kaganapan kung saan pinagsasama ang mga kalahok upang ipakita ang kanilang husay at kakayahan. Ika-anim, nagwagi, nanalo, nagtagumpay at nakakuha ng pinakamataas na parangal o gantimpala sa isang paligsahan, kompetisyon, labanan o patimpalak. Ikapito, tinagpas, pinutol, tinaga, hiniwa o binali. Ikawalo, lubay, itigil, tigilan. Ikasyam, paghubog, pagkakaroon ng mas magandang anyo at kalagayan ng isang bagay. Ito ay tinatawag na paggaling. Ikasampu, lustay, ilegal na paggamit o pagwawaldas ng pera o ari-ariang ipinagkatiwala sa isang tao para sa pansariling kapakinabangan, kadalasan sa pamamagitan ng panlilinlang o pagtataksil. Iyong naunawaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Dumako tayo sa pagbabasa ng salaysay na ang katutubong tulang dalit. Iyong unawain at tukuyin kung ano nga ba ito. Ipinahayag ng makatang si Virgilio Almario 2006 na ang paggamit ng terminong korido ay waring pagtatangkang tabunan ang katutubong tulang dalit na may wawaluhin ding pantig bawat taludtod at binubuo ng 4 na taludtod. Dagdag pa ni Almario, sa Compendio del Arte de la Lengua Tagala noong 1703 ni Fray Gaspar de San Agustin, nakasaad na popular ang dalit sa mga Tagalog at ginagamit nila ito upang ipahayag ang kanilang matatayog na kaisipan at mabibigat na damdamin. Narito ang halimbawa ng sinaunang dalit. Kaluluwa ko'y hugasan, pakalinisit susian, pawiin murit alisan, dumitlibag kasalanan. May paksang panrelihiyon din ang tula na nagsasabing ang tao ay makasalanan at kailangang linisin ang kaluluwa upang makarating sa buhay na walang hanggan. Noong 2003 ay muling binuhay ang tulang dalit ng Institute of Creative Writing ng UP Diliman at ng National Commission for Culture in the Arts o NCCA sa pamamagitan ng dalit text na isang patimpalak gamit ang text messaging sa cellphone. Ilan sa mga nagwaging dalit ay ang mga sumusunod. Ang punong manggay tinagpas at sinilaban ang ugat, bungay na laglag na aagnas, namulat naging mansanas,
Ito ay mula kay Vladimir Gonzales. Ikalawang halimbawa, buhok man ay nagkulay chok, lalamunan may napaos, walang lubay sa paghubog ng magiging manunubos. Ito naman ay mula kay Gregorio Rodillo. Sunod na halimbawa, langgam kagatin mo ang singit ng politiko, asam-asam aming boto, pag nanalo, lustay pondo. Mula naman ito kay Joel Costa Malabanan. At narito naman ang panghuli. Nagkakalayo na ang tuhod, sakyapoy luhod ng luhod, mga kandila ay tuod, sinasamba pala'y uod. Mula naman ito kay Michael Andrada. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19 noong 2020, ang Foundation Awit, isang non-profit organization na ang layon ay mapabuti ang kalusugan, edukasyon at pagkamalikhain ng kabataang may kapansanan, ay naglunsad ng patimpalak na tinatawag nilang COVID-Dalit na DERA noong 2020. Narito ang ilan sa mga piyesa. Una, linya ba ang nagtatakda sa bawat hakbang ng madla? Distansya nga'y sang sandata, sa kalabang di makita. Ito ay mula sa panulat ni Joan Christine Zuniga. Narito naman ang sunod na piyesa mula sa panulat ni Virgilio Gervasio. Walang pinipiling bihis, kayang ibigay ang nais, tumindig sa bawat krisis, kayang dagdagan ang labis. Sa pangkalahatan, ang tulang may 8 pantig bawat taludtod, korido man o dalit, ay may mahalaga pa ring papel sa kasalukuyan sa paglalahad ng saloobin at pagtatala ng mga nagaganap na kapaki-pakinabang upang tayo ay matuto at makapagsuri sa lipunan. Dumako tayo sa huling bahagi ng aralin sa video na ito. Narito na ang karagdagang kaalaman ukol sa teksto. Mahalagang maunawaan na ang korido at dalit ay magkatulad ng sukat at ito ay 8 pantig. Ang tulang dalit sa kasalukuyan ay nagagamit pa rin sa paglalahad ng saloobin tungkol sa mga nagaganap sa lipunan. Ang pag-aaral nito ay maaaring maging daan upang maikintal sa kaisipan ng mamamayan ang kahalagahan ng kaalaman sa katutubong tradisyon. Maaari itong maging daan upang magising ang pagkamakabayan ng mga bagong henerasyon. Magiging gabay ito sa malawak na pagkilala ng ating makulay na kultura. Marahil magbibigay ito ng ibang pananaw sa mga pinagdaanan ng ating bayan noong unang panahon. Bagamat malayo at malawak na ang narating ng ating panitikan, sa kasaysayan ito ay naging katuwang upang maipahayag ang ating tunay na damdamin sa maraming bagay, mga kaganapan, pamunuan at pamayanan sa mapayapang pamamaraan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.